true mo, may mga department heads na katang ma-retire. If ever man, ma'am, paano kita napipili ng mga department heads? Actually, may nagkakapira. Halimbawa, ang City Engineer's Office, si acting na mayo kitang city engineer. Paglaog ko mayo city engineer, ang igualang assistant city engineer. Ito si acting head of office. Nag-retire siya, basta pagralaogan kan 2026 Mayo na. Kaya pigbuksan ta na. Pigbuksan ta na sa HR si paghanap ng karibay. So ang pigbuksan ta muna itong assistant city engineer dahil iyo yan si posisyon ni Engineer Albo dati. I think di ko aram kung yan na week o next week mapuuna si deliberations. Ang aram ko may mga nag-apply na. Ang sunod na ma-retire sa Wednesday, si Mari D. de los Reyes, si head kang local civil registrar. Siguro after her retirement, siguro in a week or two, bubuksan ta na din si posisyon. Igwa maning nag-act na assistant, so bago buksan ang posisyon, iyo na si head of office. Halimbawa sa city engineer, si Ringman, si pinakalangkaw na posisyon ay itong engineer, basta siya siguro assistant na dati ni Engineer Albo, pero architect kaya siya. So di siya pwedeng, garo ano lang siya, operations head. Pero pig-appoint na magiraray si Engineer Nierva na pagkaipuhan ng mga pirma ng engineer siya. Pero si architect Jen, siya siguro office manager, office head. Pero pag binuksan na ining posisyon, syempre maribay there are permutations within the office. Digdiyo sa local civil registrar, igualang sa rong assistant. So baka mas madali si succession. Although, masunod mangyari kita sa civil service rules na bubuksan ang posisyon, bako man automatic na si assistant iyo ang matukaw. Siyempre, pag binuksan, kung may mag-apply na either taga-laog o taga-luwas, kaipuhan mag-agi sa proseso. Igo din kitang assessment na based sa, day pa siya final, pero iguan ng preliminary recommendations ang Development Academy of the Philippines dahil pitatabangan ba kita mag-rationalize sa mag-right size. So ito, nakuata na si first draft last week. So mapuun ang committee, ang head kani si Shig sa Kasidada. Sila nag-aasikaso saka ang HR si Ansel. Sila nag-aasikaso katong OSSP. So siguro within the week mapuuna si mga pag-meet sa mga opisina maapektahan. Dahil igong mga findings na mabarago si paggrupo saka si basta garo pag-ayos kang structure. Syempre haloy kaniyo ang pag-asikaso, lalo na ang number one na observation kang DAP, ang City Hall sobrang bottom heavy. Pag sobrang bottom heavy, kadakol kita mga admin assistants, pero yung mga opisina na daing nakahanda sa succession. Pero bagamayong middle managers. Igong mga opisina na ang department head, sabihin tang grade 25, grade 22, ang head of office pa lang, tapos ang masunod si Eya, grade 8 na lang. Ibungaling grade 3 na lang. Di mayong middle. Pero sobrang maray sa baba. Ang sarong aning observation ninda, pero igong mga klase ng trabaho na dapat sana saro lang ang nagtatrabaho, pero 5 ang nagtatrabaho. So, ngunyan, gusto tayan ayusun. Gusto ta mas intentional ang pagpili. So, para maging intentional ang pagpili, nag-hands off ako. Masakit kaya pag politiko alam yung pili, syempre si accommodation. So, ang pagpili talaga deliberate. Ang gusto ta maging very professional ang City Hall. Dahil pag nangyari yan, City Hall man lang ang makikinabang. Sabi ko sa mga empleyado na si pangiturugan ko sa City Hall, pareho kang pangiturugan ko dati sa OVP. Na pagkatapos kang term ko, si mga empleyado digdi, si value ninda malangkaw na maray dahil digdi sila nagtatrabaho. So yun ang gusto tang gibuhon sa City Hall na ang mga yaon digdi ina-upskill ta, inaayos ta si structure,
para mas gulpisin ng opportunities, bako lang sa City Hall, pero later on, lalo na si mga Hoben, kung naghahanap ang greener pastures, mas gulpi siyang balon na value dahil nagtrabaho siya dito. So, kaulitan ang TESDA, naghahagad kita sa iya ng mga courses na para i-upskill si satuyang mga empleyado. Halimbawa, si mga masurero, si mga nagtatrabaho sa field. Gusto tao i-upskill sila para handa sila sa ibang trabaho. Si gabus na di tao mag-computer digdi gusto taonan opportunity mag-aradal. Tangali nagagamit nila. Tayan si saro sa na-find out ngunya na nag-feel health kita kay puwan ta kadakol na encoders, mayo kitang makuha. Dahil kadakol ang di tao mag-computer. So, para man yan sa inda na i-upskill ka. So, ngunyan, part kang ginigibukang HR, hinihiling si kakulangan ng skills bawat department. Ngunyan, halos in a month, mga saro o duwa, ang ginigibutang mga trainings. Pero moving forward, mas magiging intentional. Pati si gabos sa opisina, tigpapasabi ka, anong mga skills ang kaipuhan nindo, ano si kulang, tangari dyan kita magibuning courses. Ma'am, si Duwag license to operate ng Nagkaigo kitang dikit na paghadit before, di ba? Dahil nagkaigo ang upheaval. Pero later on, ano manggiraray? Na-retain manggiraray. Itong nangyari kaya kang December yata, garo si disagreement, si misinterpretation pala kan si deadline. Saka si form na ginamit, iyo si naging problema ta. Pero na-fix man ito. Pero mas ano man lang. Si naging diferensya dati, in form, bako man in substance. Pero pig-consider man ito kasi nag-accredit. In fact, bago pa si Aldaw na nag-accredit, nag-courtesy call sa tuya si technical director na pig-assure kita na magiging very fair man si opisina. Ito yung man sinang